Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa umagang ito. Tinataas po namin ang aming mga banal na kamay, na kami nga po, Diyos, ay binanal mo sa pamagitan ng inyong banal na dugo. Sa pamagitan ng inyong banal na dugo, kami po ay malaya na makapasok sa iyong trono, sa iyong kahabagan, sa trono mo, dakilang Diyos. At ngayon, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami nga ay inyong nilinis sa lahat ng aming mga karumihan, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, binigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos, pinagkalooban ng kasiguraduhan ng kaligtasan, at sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong mga salita, patuloy nyo kaming binabago araw-araw sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Salamat din po sa pagkakataon at bigyan kami ng pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng panalangin. At ngayon, tinataguyod po namin ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa na narito. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin ang lahat ng may sakit at may karamdaman, katagpuin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, trabaho na kanilang kailangan, dakilang Diyos, pagkita ng salapi para sa kanilang ikabubuhay. Hiniling din po namin, dakilang Diyos, buksan niyo po ang mga bintana ng kalangitan at bigyan sila ng pagkakataon, dakilang Diyos, na mamuhay sa kasaganaan, sa kaginawahan. Kayo rin po ang siya mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, bigyan niyo po sila ng mga employer, dakilang Diyos, at hanap buhay na hindi maapektuhan ang kanilang relasyon sa inyo, na sila ay patuloy pa rin makapaglilingkod sa inyo, dakilang Diyos. Sa oras po na ito, dinadalangin po namin ang aming po mga kapatiran sa pananampalataya na nasa ibayong dagat, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, inyo po silang pagpalain. Pagpalain mo ang aming mga kapatiran na nasa South Korea, sila Jerome, si Joe, in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, si Danilo ay aming silang ipinapanalangin. Gayon din si Marlon. Ang mga kapatiran po namin sa Israel, si Christina, Panginoon. Hallelujah. Ganon din si Lori, si Jonel, si JR. Amin po silang itinataguyod sa panalangin. Ang pamilya Pilayo, si Gina. God, ipinapanalangin namin ang mga kapatid namin na nasa Macau sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, si Brother Jason. Mga kapatiran namin na nasa Hong Kong, in the name of Jesus, nasa Singapore. Pinagpipray po namin si Miriam, si Gina, si Brother Lim. Ganon din, dakilang Diyos, pinagpanalangin namin si April, in the name of our Lord Jesus Christ. Ang mga kapatid namin na sa New Zealand, pinapanalangin po namin si Precious. Pinapanalangin po namin ang pamilya Bueco, in the name of Jesus. Ang mga kapatiran namin na nasa Canada, sila Ma'am Tonya, sila Jet, sila Lynn, si Jane, God, si Christina. Pinagpipray po namin silang lahat sa inyo. Ang mga kapatiran po namin na sa Northern Ireland, Panginoon, ang pamilya ni Brother Harris, ni Rosel, ni Ryle, dakilang Diyos, at ganon din, Panginoon, si Chelsea. Pinapanalangin po namin ang mga kapatid namin na nasa New York, ang pamilya Castillo, ang pamilya Visita, si Ate Mercy, si Brother Mario Castillo, si Mayumi. God, I pray, si Cha ay pinapanalangin po namin. Dalangin po namin na patuloy niyo silang patatagin, palakasin, at ilayo niyo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din po aming mga kapatid namin na nasa Japan, si Divina, in the name of Jesus Christ, si Christine, ay aming ipinapanalangin. Patuloy niyo po silang pagpalain. Mga kapatid namin na nasa Maryland o nasa Pennsylvania, si Sister Laika, dakilang Diyos, at si Pastor Allen, hallelujah, ng Sovereign God International, si Mami Nita, Nimpa, at gayon din, dakilang Diyos, hallelujah, si Mami Lina. Sa pangalan ni Jesus, patuloy niyo pong pagpalain ang mga kapatiran namin na ito, at ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magpala ng kanilang mga buhay. Gayon din, Panginoon, si Ana Rio, dakilang Diyos, ipinapanalangin namin. Ang mga kapatid namin sa Dubai, hallelujah, si Rodel, si Aimee, si Lakshmi, ganon din, dakilang Diyos, si Ronald, ang mga kapatiran namin sa Al Ain, si Pastora Nerissa Lobo and si Brother Renato Lobo.
God, ikaw ang siyang patuloy na magpala sa buong kongregasyon sa lugar na yon. At sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na inyo silang ingatan. Ilayo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. O God, ang mga kapatiran namin, dakilang Diyos na nandoon sa iba yung dagat, mga seaman, Panginoon. Hallelujah. Sila Mark, in the name of Jesus, si Brother Patrick, amin silang ipinapanalangin. Sila Brother Bonnie, inyong pag-ingatan silang lahat. At ang iba pa namin mga kapatiran ay patuloy mong gabayan, pagpalain at gamitin para sa inyong kaluwalhatian. Ang bawat isa na narito ngayon, Panginoon, aking dinadalangin, aalis sila sa lugar na ito. Taglay nila ang kanilang mga panalangin. Taglay nilang kasagutan ng kanilang panalangin. Ang promosyon in the name of Jesus at increase, Lord, at masaganang ani sa kanilang mga bukirin at sa kanilang mga hanap buhay. Panginoon, tinawag mo kami upang pagpalain at upang maging pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, luwalhatiin at dakilain ka aming Diyos. Sa oras din na ito, itinataguyod namin sa panalangin ang mga kababayan namin na naapektuhan ng bagyong Egay, dakilang Diyos. O aliwin niyo po sila, palakasin niyo po sila. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, matagunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy naming dalangin ang aming pamahalaan sa pangunguna ng aming pong Presidente, Bongbong Marcos at Sara Duterte. Dalangin po namin, bigyan mo sila ng karunungan, lakas at kakayahan na maipaabot dakilang Diyos ang mga tulong na kailangan ng aming pong mga kababayan. Maraming salamat po, pagpalain yung bawat sa amin pong pakikinig ng inyong mga salita. Oh God, dalangin din namin mga kapatiran namin sa Taiwan, dakilang Diyos. Sila Christian Matunan, Lord God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, ganun din sila. Alet, Panginoon, pinapanalangin po namin sila. Oh, ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat ng kanilang buhay. Panginoon, luwalhatiin, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen. Malakas ang palakpak para sa Panginoon. Amen. Sa tayo po'y makakaupo. Hallelujah. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Korinto, Kabanatang 9, talatang 16 hanggang 19. Meron po ba akong hindi nabanggit na mga nasa ibayong dagat? Kung meron po, sa susunod natin babanggitin ang kanilang pangalan. Amen? Hallelujah. Ang kagandahan po sa ating iglesia, ang ipinapanalangin natin ay buhay, hindi mga patay. Sabi mo sa katabi mo, ang ipinapanalangin ay mga buhay at hindi mga patay. Okay? So ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nais ko po munang basahin sa wikang Ingles and then babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ang sinasabi, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid on me. Yes, who is to me if I preach not the gospel? For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed to me. What is my reward then? Truly that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without church, and I abuse not my power in the gospel." Verse 19. "For though I be free from all men, yet I have made myself servant to all, that I might gain the more." Sa wikang Tagalog, ito naman ang sinasabi. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, sabihin natin Ebanghelyo, ilakas natin Ebanghelyo. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri. Sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala?
na pagka ipinangaral ko ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga ito, ay inaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang layunin? Okay? May kanya-kanyang layunin, katulad ng araw upang magbigay ng init. Ang buwan upang magbigay ng liwanag sa gabi. Ang mga bituin ay parang maging tanglaw sa gitna ng kadiliman. Nilikha ng Diyos ang dagat para sa mga isda, ang tubig para sa mga isda. Okay? Lahat ng ito ay may kanya-kanyang gamit. Lahat halos ng nilikha ng Diyos ay merong dahilan. Ganon din ang lahat ng mga inventions ng tao na ginawa ng tao. Ang lahat ng yun ay mayroon ding layunin ayon sa kanyang pagkagamit. Katulad ng upuan, para upuan. Ang microphone, para lumakas ang boses at maabot. Ang speaker ay lalong mapalakas, no? At maabot ng lahat ang nais mong sabihin. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay merong layunin. Ganon din kapatid sa buhay natin. Nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, hindi ka lamang niya tinawag para umupo. Okay? Nang tawagin ng Diyos ang 4 sa unang alagad ng Panginoon, si Mateo, na tinatawag na Simon Pedro, ganon din si Santiago, si Juan, at ganon din si Andres. Nang sila ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang sila basta tinawag. At ang sabi ng salita ng Diyos, nung maintindihan nila ang layunin ng pagkatawag ng Diyos sa kanila, iniwan nila ang kanilang lambat, iniwan nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang kanilang mga magulang, at sila ay sumunod sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. At sa kanilang pagsunod, ginampanan nila ang kanilang tungkulin. Hindi lamang naging tagasunod, at sabi mo sa katabi mo, hindi ka lamang dapat maging tagasunod. Dapat ikaw ay maging isang alagad ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, nang tinawag sila, hindi sila nanatili na follower. Sila po ay naging mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang paksa na nais ko pong talakayin sa umagang ito ay the reason to fulfill our mission. Okay? As I said last week, that our calling is our mission. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin, yun ang ating misyon. Nung tinawag ka ng Diyos, meron kang misyon. Ano ang pagkatawag ng Diyos sa iyo? Hallelujah. Ikaw ba ay buwan para magbigay ng liwanag? Ikaw ba ay araw para magbigay ng sika ng init? Ikaw ba ay hangin para magbigay ng lamig? Ikaw ba ay isda para magbigay ng pagkain? Ikaw ba ay butil? Ano ang tawag ng Diyos sa iyo, kapatid? Ang bawat isa sa atin, may pagkatawag ang Diyos. Hallelujah. At nang tawagin ka ng Panginoon, ayon sa salita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat kung ipangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala kong sukat ipagmapuri. Hallelujah. Sapagkat ang aking pangangailangan ay iniatang sa akin. So meron po akong 3 bagay na mahalaga na iiwan sa bawat isa sa atin kung bakit kinakailangan natin maisakatuparan o ano ang layunin ng pagkatawag ng Diyos sa atin, ano ang layunin bakit natin dapat gampanan o isakatuparan ang misyon ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, meron kang misyon, kapatid. Okay? Dahil kung wala ka ng misyon sa mundong ito, pwede ka nang manalangin na kunin ka na ng Diyos. Okay? Say amen. Ha? Pakisabi mo nga sa katabi mo, kung wala ka ng misyon, ipapanalangin kong kunin ka na ni Lord. Ganun lang po kasimple yun. Okay? Pero kung meron ka pang misyon, totoo yun, di ba? Kapag mabigat ang problema na kinakaharap mo sa buhay, napakatindi ng problema. Napakatindi, as in matindi talaga. Gumagapang ka na sa tindi ng problema.
ano ang una mong dasal? Lord, kunin mo na ako. Di ba? Di ba yun ang panalangin? Lord, kunin mo na ako. Sawang-sawa na ako. Ayoko na sa mundong ito. Panginoon, bakit ako pa? Ang dami naman. Hindi naman ako masawang tao. Mabuti naman ako. Mabait naman ako. Kahit itanong mo kay Bishop. Di ba? Mabait naman ako. Di ba? Pero sa mga panahon na ikaw ay lumong-lumo na, sa mga panahon bigat na bigat ka na, di ba yun ang panalangin mo? Lord, ayoko na, suko na ako, ayoko na. Pero nung magkaroon ka ng sakit, ano ang sabi mo? Lord, pagalingin mo ako. Di ba? Nung magkaroon ka ng karamdaman at medyo inubo ka ng kaunti, kinabahan ka na kaagad. At tinawagan mo ang iyong mga kaibigan, tinawagan mo ang iyong leaders, ang iyong leader, tinawagan mo ang iyong kapatid sa pananampalataya o di kaya naman ang lingkod ng Diyos at sabi mo, pwede niyo po ba akong ipag-pray? Bakit? Anong problema mo? Para akong mamamatay na. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ang sakit-sakit po ng ngipin ko. Pambihirang ngipin lang pala. Okay. Ang sabi ko sa kanya, pumunta ka ng dentista, ipabunot mo, tapos ang problema mo. Ba't pahirapan mo ang sarili mo na meron namang tugon sa problema mo? Hallelujah. Lord, tulungan niyo po ako. Mayroon akong bukol. Abit, patanggal mo. Ba't mo pahirapan yung sarili mo? Di ba? Meron namang binigyan ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman para hindi ka na mahirapan. I-reserve mo na lang yung faith mo dun sa mga bagay na kailangan mo ito. Say amen. Amen. Dumating din sa akin, yung sumakit ang ngipin ko, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ang sakit-sakit talaga. Pinasakan ko na ng asin, pinasakan ko na ng bawang, kung ano-ano na masakit pa rin. Sabi ko, pag-pray nyo nga. Sabi nung isa, pumunta ka ng dentista, pacheck mo. O pumunta ako ng dentista, ay namagmaga, hindi ka pa muna pwedeng bunutan. Uminom ka muna ng gamot na ganito para umimpis ang maga, and then pagkatapos bumalik ka. Uminom ako. Nung uminom ako, umimpis, pumunta ako agad-agad. Ayun, nabawasan ako ng ngipin. Wala nang masakit. Handiyan po ba kayo? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong pahirapan sarili mo. Okay? Kaya lang minsan meron tayong takot sa ating puso. Meron tayong pangamba. Meron tayong pag-aalala. At tandaan po natin, ang takot ay pumapatay. Kaya marami yung namamatay dahil sa takot, hindi dahil sa sakit. Okay? Nandiyan po ba kayo? Tanungin mo ang katabi mo, may misyon ka pa ba sa buhay? O kung meron ka pang misyon, hindi ka pa dapat mamatay. Pakisabi mo sa katabi mo, kung meron ka pang misyon sa buhay, hindi ka pa dapat mamatay. Amen. So tingnan po natin ang mga katotohanang ipinahayag ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto, Kabanatang 9:16 hanggang 19. Number 1, matindi po kasi ang pangangailangan ng mundo. Okay? Ang sabi rito, sapagkat ipapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Tingnan po natin sa verse 17. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. O ano kaya ang aking gantimpala na ipangaral ko ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay walang maging bayad. Huwag kong gamiting lubos ang karapatan ng ebanghelyo. Sapagkat bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga ito, ay inaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng marami. So number 1 po, matindi ang pangangailangan. Okay, ng mundo. Ano po ba ang kalagayan ng mundo? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mundo ay nasa dilim. Ang mundo ay nasa kadiliman. Sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 1, talatang 13, na siya'y nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito po yung lagay ng mundo ngayon. So kayo po ay very active sa social media, right? Ako po ay nagre-reels. Hindi para kumita. Okay? Ako po ay active sa Facebook, hindi para kumita. Hindi po yun ang aking objective. Okay? Ang objective ko ay maipangaral at maipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. May mag-like man o hindi. May magtawa man o hindi. Mag-viral man ito o hindi.
Ang mahalaga, merong nakakabasa, merong nakakarinig. Iba na po ang takbo ng mundo ngayon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 25, huwag niyong kaligtaan ang pagdalos sa mga pagtitipon. Okay? Kung anak ka ng Diyos, dapat mas mahalaga sa iyo ang pagtitipon ng mga banal. Okay? Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Yung hindi yung nakikibahagi sa pagtitipon ng mga banal, hindi po sila anak ng Diyos. Tandaan po ninyo yun. Ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na mga alagad ng Panginoon, pinapahalagahan ang mga pagtitipong espiritual. Ang sabi ng Hebreo Kabanatang 10, talatang 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Okay, together. As the manner of some is but exhorting one another. Sa ating pong pagsasama-sama, sa gawain ng Diyos, lalo na sa ating pong pananambahan, mga cell group na ginagawa natin, okay? Mga seminars na dinadaluhan natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, nandun tayo to exhort one another. Magpalakas ang isa't isa. Hindi ho magtisuran. Okay? Hindi mag-inggitan, hindi magsiraan. Tayo po ay nagsasama-sama para palakasin ang bawat isa sa atin. Sapagkat marami po sa atin ang nangangailangan ng kalakasan. Okay? Sapagkat bawat isa sa atin ay may mga kahinaan, right? Di ba? Meron tayong mga weaknesses sa buhay. Meron tayong mga kahinaan. Meron tayong ibang personalidad sa buhay natin. That's why we need somebody, okay, to encourage us to do the will of God in our lives. At ang sabi rito, and so much the more as you see the day approaching. Okay? Na inyo ngang nakikita na malapit na ang panahon. Okay? Hindi natin hawak ang panahon ngayon. Kaya nga, mapalad ang mga tao na wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? Wala na pong iba tayong pwedeng asahan sa buhay, kundi ang Diyos. Hindi mo pwedeng asahan ang kayamanan mo, kapatid. Okay? Hindi mo pwedeng asahan ang iyong mga anak, porque sila po ay nasa ibang bansa. Okay? Aba, hindi niyo po ba alam kung anong hirap ng buhay ng mga nasa ibayong dagat? Ha? Ako nga po ay nag-mission lamang doon no? Ng 2 buwan at kalahati. Hirap na hirap ako Okay? Ang hirap malayo sa pamilya. Okay? Lalo na kung asawa mo, hindi ka man lang tinatawagan. Di ba? Lalo na yung mga anak mo, parang wala man lang, hindi ka man lang kinakamusta. O kamustahin ka siguro nila, minsan lang 1 linggo. Okay? Ang hirap nung ganun. Di ba? Pagkatapos, ito pa malungkot. Panay ang request. Ha? Panay ang request, sapatos, damit, etc., etc. Hay man lang hindi nahahay. Mabigat po at mahirap ang magtrabaho sa ibayong dagat, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya hindi natin pwedeng sandigan ito. Ang pwede lamang natin pagkatiwalaan ng ating buong buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat malapit na po talaga. Ano po yung sinasabi? As much the more as you see the day approaching. Okay? Sabi nga nung isang pastor sabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon, malapit nang mag-rapture. Sabi ko doon, munti ko nang sagutin Sabi ko, kaibigan ko naman yun, kailan hindi ko na rin sinagot, baka naman ma-open sa akin. Sabi ko, sasabihin ko sana, sige nga, wag mo nang ipagawa yung kapilya mo, darating na pala si Jesus Di ba? Mukhang mali, di ba? Mukhang mali naman yun. Mali yung magiging comment ko, di ba? Pero parang tama. Di ba? Kasi malapit ang dumating ang Diyos. Ano pang gagawin mo? Simple lang po. Hindi ibig sabihin na malapit nang dumating ang Panginoon ay maghihinto ka na sa iyong paggawa. Hindi ibig sabihin ay maghihinto ka na sa pagtatrabaho. Hindi ibig sabihin ay maghihinto ka na sa iyong pag-aaral. Hindi ibig sabihin maghihinto ka na sa pagninegosyo. Hindi ibig sabihin maghihinto ka na sa iyong paggawain. Ang ibig sabihin lang nun, ihanda mo ang sarili mo. Everybody say amen. You need to prepare yourself. Sabi nga sa children ay, prepare, set, move. Okay? Prepare, set, move. Nakahanda ka sa lahat ng oras at pagkakataon na dumating man ang araw na yon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog.
Okay? Hallelujah. Amen. Praise God. Kailangan tayo po ay handa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan, malapit na po. Tingnan niyo po ang mundo, ang kapaligiran. Grabe na po ang takbo ng mundo ngayon. Kaya nga sabi ko sa mga nag-abroad, kayo po sa inyong pagpunta sa ibang bansa, panalangin po natin yan, kasagutan kayo, pero wag niyong kalilimutan ang Diyos. Okay? Enjoy niyo lang ang buhay. Okay? Kasi sa totoo lang po, masarap din naman sa iba yung dagat. Masarap sa ibang bansa eh. Matatanaw yung mga gagandang lugar, di ba? Ang hindi ko pa po naranasan sa pangingibang bansa ko ay yung magtampisaw sa snow. Hindi pa. May snow kaya lang patapos na. Okay, patapos na. Nakahawak na ako ng snow, kaya lang patapos na. Yung bang bumabagsak sa langit, okay, yung snow, tapos magtatampisaw ka, hindi ko po naranasan yon. Okay? Sa ibang bansa, pag napunta ka, mapupuntahan mo yun sa New Zealand, di ba? Lalo sa Europe o sa Japan, etc. Hindi ko pa po naranasan yun eh. No? Pero mararanasan ko din yun. Say amen. Enjoy nyo lang ang buhay. Pag sabi mo sa kapatabi, enjoy nyo ang buhay. Ha? Enjoy nyo lang. Enjoy life. Okay? Pero don't forget God. Don't forget eternity. Don't forget your friends. Don't forget your pastor. Okay? Don't forget our church. Don't forget your mission. Ha? Enjoy mo lang. Magpakasasa ka at magpakasarap sa buhay. Alam niyo ho ba, ang masarap ang buhay, ang malungkot ang buhay, sa totoo lang, maging tapat kayo sa inyong sarili pag wala kayong pera. Pakitaas nga po yung kamay dito na masaya siya na wala siyang pera. Nako. Isang linggo kang walang pera? Nako. Isang buwan kang walang pera? Nako. Be honest to yourself. Okay? Ako po, mga kapatid, okay, masaya ako dahil meron akong Kristo. Okay? Nandiyan po ba kayo? Yun ang totoo. Masaya ka dahil meron kang Jesus. Okay? Amen. Pero hindi ka masaya kung wala kang pera. Nandiyan ba kayo? Lagi kayo mag-aaway ng mister mo. Di ba? Lagi mo nga awayin siya, mainit ang ulo mo. Amen? Tama. Di ba? Kaya napakahalaga po mga kapatid do, yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, okay, wag na wag po nating pababayaan. Ang mundo po ay nasa kadiliman. Yan po ang sabi ng aklat ng Kolosas, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito pong kailangan ng mundo. Okay? Yan ang dahilan kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos at gawin niyang mga alagad, sapagkat meron po tayong misyon. Hallelujah! Kailangan ng mundo ang ebanghelyo. Amen? The world needs the gospel. Itong kailangan ng mundo, na kay Kristo po kasi mga kapatid, ang ebanghelyo ay ang mabuting balita. Okay? Sa talatang ito ng unang Korinto, kabanatang 9, 16, 19, ilang ulit na binanggit yung salitang ebanghelyo sa wikang Tagalog. Okay? Sabi rin sa verse 16, ebanghelyo, number 1. Sa dulo, ipangaral ang ebanghelyo, number 2. Verse 17, hallelujah, sabi rito, sa verse 18, ipangaral ko ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay walang katulad. Hallelujah. Ang karapatan sa ebanghelyo, 5. Bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga tao. Meaning, 5 beses na binanggit yung salitang gospel. Kaya kapag kayo po ay merong nababasa sa Biblia, sino po rito nagbabasa ng Biblia? Pakitaas ang kamay. Kapag hindi ka pa nagbabasa ng Biblia, tagasunod ka pa lang. Okay? Okay. Pag hindi ka pa nagbabasa ng Biblia, tagasunod ka lang.
Pero pag nagbabasa ka na ng Biblia, praise God, pwede ka nang ituring na alagad ni Kristo. Everybody say amen. Amen. So dapat nagbabasa ka ng Biblia. Binabasa mo ito, binubulay-bulay mo ito, araw at gabi. Ha? Hindi lang po minsan isang linggo, minsan isang buwan. Abay, magising naman tayo sa katotohanan, mga kapatid. Mas mahaba pa ang pagre-release mo kaysa pagbabasa mo ng Biblia. Mabuti nga sana sa pagre-release mo, ang binabanggit mo ay salita ng Diyos katulad ng ginagawa ko. Pero kung gagawin mo lang ay lato-lato at lapa-lapa. Di ba? Di ba? Ginawa ko rin yun, lato-lato, lapa-lapa. Parang enjoyment lang. Pero sabi ko, hindi dapat ito lang, o di kayo magpatawa lang. Di ba? Di ba? Okay naman yun eh. Maraming sumasaya doon. Pero mong sabihin mo, nasa loob ako ng bahay, nagtataka ako, bakit hindi ako pumuputi? Ano kaya ang klase ng bubong nila? Di ba? Di ba? Di ba nakakatuwa yun? Nakakatuwa talaga. Marami pang kwento yung ating kapatid, sabi niya, gusto niyo ba magkaroon ng healthy relationship? Di makipagrelasyon kayo sa gulay. Nakakabawas stress, di ba? Hindi naman masama. Okay? Pero mas maganda po, samahan natin ang Word of God. Sabi mo nga sa katabi mo, Word of God. Salita ng Diyos. Okay? Kaya, tuwan-tuwa ako. Marami ho mga nag-release na mga kapatiran natin. Tuwan-tuwa ako pag nakikita ko sila. Pwede pala sila mag-special number sa checks. May talent pala sila. Pwede silang gumawa ng skit na parang silang nabeberat. Pero hindi naman talaga. Amen? Nakakatawa, sabi ko, may mga kwan sila. Kaya ito ding si Reels, na-discover din yung mga talent. Di ba? Ng mga tao. Pero gamitin natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang mundo, kailangan niya ang Ebanghelyo. Okay? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang ating pong pangitain is to honor Jesus and to fill this world with the Word of God. Okay? Yun po yung ating pangitain. Yun yung gusto nating makita, na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay maluwalhati, ang Diyos ay maluwalhati, at mapuno ang daigdig na ito ng kanyang mga salita. Paano po mangyayari yun? Gamitin natin ang social media. Kung meron kang Instagram, gamitin mo. Kung meron kang Twitter, gamitin mo. Kung meron kang Facebook, gamitin mo. Kung meron kang Reels, gamitin mo. Kung meron kang TikTok, gamitin mo. Everybody say amen. Hallelujah. Gamitin mo ito at ipahayag mo ang salita ng Diyos. Dahil yung mga nakakabasa nun, hallelujah, tiyak ako, nabasa nila. Tiyak ako, napakinggan nila. At kung dumating man ang pagkakataon ng araw na tayo yung lahat ay aharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesus, wala silang maidadahilan. Okay? Sapagkat sasabihin ng Diyos, nabasa mo at napakinggan ang Reels ni Pastor Ver. Right? So the world needs the gospel. Why? The Bible says in Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, ang good news, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. So why we need the gospel? Because in the gospel, mga kapatid, walang iba kundi si Jesus Christ. Nasa Kanya po yung kapatawaran. Nais kong sabihin sa iyo, kapatid, gaano man karami ang kasalanan mo at paulit-ulit ka magkasala, paulit-ulit ka rin patatawarin ng Diyos. Everybody say amen. Everybody say amen. Hallelujah. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Hindi Kanya itatakwil. Hindi kanya ilalayo. Amen. Paulit-ulit ka magkasala, pero hindi naman ibig sabihin, paulit-ulit tayo magkasala. Right? Baka ma-misinterpret nyo ako. Aba, pwede palang magkasala tayo ng paulit-ulit. No. Amen. Pero as a human being, it is possible for you as a man to commit sin. Right?
to commit sin. That's why in 1 John chapter 1 verse 9, sinabi ni John na kung tayo ay magkasala, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Agad-agad. Sabi mo sa katabi mo, agad-agad. Agad-agad pumunta ka sa isang sulok at magsabi, Lord, I'm sorry. I've sinned against you. Lord, I'm sorry. Help me, Lord. Amen. At ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay isang mahabagin, maawain, mapagbiyaya, at Kanyang ipaparamdam sa inyo ang Kanyang wagas na pagmamahal. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Na sa ating pong Panginoong Hesus, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na kay Kristo ang pag-asa. Okay? Meron tayong pag-asa sa buhay. Saksi ako sa buhay ni Brother Digno. Payatot lang po yan eh. Nung makita ko. Okay? Payat. Yung buhay talaga nila, mabigat ang buhay din nila. No? Pero nagpatuloy sila. At ito yung the best na nangyari sa inyo, brother. Nakilala nyo ang Panginoon. Amen? Tinawag kayo ng Panginoon, buong pamilya nila. Si Tunet. Kababayan ko po si Tunet. Waray po yan. Kaya wag nyong gagalitin yan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mabait yan, pero matapang yan. No? Grabe po ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Binago. At ito nakakatuwa. For the glory of God, si Brother Digno po, hindi po niya tayo binibigo sa mga panahong meron tayong pangangailangan. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen? Lagi yan nagsasabi, Bishop, may project po pala. Bishop, may ganito pala. Ito po, magsisend po ako sa inyo. Hindi na po alam ng asawa niya yon. Dahil iba pa yung binibigay ng asawa niya sa binibigay niya. To God be the glory. Nabuking ka, brad. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos po ay tapat. Alam niyo, mga kapatid, kung gusto niyo na matupad ang inyong mga pangarap sa buhay, meron kayong unang hakbang na dapat gawin. Pakinggan mo ito. Meron kang unang hakbang na dapat gawin para makarating ka sa dako roon na nais ng Diyos sa iyo. Number 1, magpatawad ka. Okay? Hallelujah. Dahil hanggat hindi ka nagpapatawad sa mga taong nagkamali sa iyo, sa mga taong nakagawa ng pagkakamali sa iyo, hindi ka makakarating sa dako roon na nais ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Dahil ulit-ulit mo na lamang, parang bangungot ito sa buhay mo, na lagi mong naalaala. Dahil dito, nagkakaroon ka ng galit, nagkakaroon ka ng bitterness, ayaw mo na silang makita, ayaw mo na silang makasama. Mas gusto mo pang mag-isa. Kaya pati paglilingkod mo sa Diyos, apektado. Bakit? Dahil hindi ka nagpapatawad. Okay? Hallelujah. Kahit anong pagpupursige ang gawin mo. Kahit anong pagpupursige mo. Because the first step for you to go, okay, hallelujah, is to forgive. Everybody say amen. Amen. Magpatawad. Kaya masarap po ang magpatawad. Everybody say amen. Masarap magpatawad at masarap din ang ikaw ay patawarin. Amen. Kaya hindi nakapagtataka na ang buhay mo ay gumaganda. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakapagtataka ang buhay mo ay gumaganda. Amen. Kung ano ang ginawa sa iyo sa mga nagdaan, huwag mong gawin sa kanila. Okay? Kung ikaw man ay inapi, ikaw man ay inaglahi, ikaw man ay hinamak ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga kamag-anak dahil sa inyong mapapait na karanasan sa buhay, at ikaw ay dinala na ng Panginoon sa isang mas magandang buhay, gantihan mo ng mabuti ang masama. Amen? Ang sikreto, pag uwi mo ng Pilipinas, bumili ka ng Toblerone. Say amen. Amen. Kaya minsan nakakatuwa po yung mga bata sa iglesia. Alam nila pag ako'y nasa ibang bansa. At pinag-uusapan nila, pagdating ni Daddy, mayroon tayong chocolate. Yan. Kaya sila lang po yung pinaglalaanan ko ng chocolate. Kaya yung mga matatanda, wala. So, nakakatuwa, di ba? Di ba? Nakakatuwa yon. Sabi mo sa katabi mo, masaya yon. Gawan mo ng mabuti. Okay? Sa ngayon, parang hindi mo pa kaya. Okay? At wala ka pa. Pero kapag nagpatawad ka, kapatid, pag nagpatawad ka, kaibigan,
doon magsisimula, nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na! Ngayon ka na magpatawad. Hallelujah. Ito ang ebanghelyo. That's why the world needs the gospel of our Lord Jesus Christ. Kapag si Jesus Christ ay nanahan na sa puso mo, kapatid, magagawa mo ng magpatawad. Okay? Hindi lamang minsan, hindi lamang makalawa, hindi lamang makatlo, paulit-ulit ka magpapatawad sa mga taong nakagawa ng pagkakamali sa iyo. Ako rin ay nakagawa ng pagkakamali. Nagawan din ako ng pagkakamali. Pero salamat sa Diyos, pinatawad ako ng Panginoon. At dahil ako'y pinatawad ng Panginoon, natutunan ko ring magpatawad sa aking kapwa. At dahil po ako'y nagpapatawad, ako po ay pinagpapala. Mukhang mahina ang palakpak ng mga nagpapatawad. Amen. Hallelujah. Ang ebanghelyo kailangan ng mundo. Sapagkat sa magitan ng ebanghelyo, doon natin maranasan ang bagong buhay. Doon natin mararanasan ang kapayapaan. Doon tayo magkakaroon ng kapahingahan. Doon natin mararanasan ang kaligtasan. Doon natin mararanasan ang mga bagong karanasan. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, marami pang bago. Hallelujah. Marami pang bagong bagay na mararanasan tayo sa Panginoon. Dahil ipinangako ng Diyos ito sa kanyang salita. Kalimutan mo na ang nakaraan. Huwag ka nang manatili sa mga nakaraan. Ang mga bagay na luma ay lumipas na. At ang dumarating ay pawang mga bago. Pangako ng Panginoon, narito, ako'y gagawa ng mga bagong bagay. Palapakan natin ang Panginoon. Kailangan ng mundo ang ebanghelyo. Kaya, tinawag ka at itinalaga ng Diyos. Okay? Kaya tinawag ka at itinalaga ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon, kapatid. Para ano? Para ibahagi ang ebanghelyo. Tinawag ka ng Panginoon at ikaw ay kanyang itinalaga. Praise God. Upang ikaw ay mamunga at ang iyong bunga ay magsipanatili. Ang sabi ng aklat ng Timoteo, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2, ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. I charge you therefore before God. Charge. Itinalaga. Okay? I charge you. In-empower ka. Everybody say amen. I charge you. Praise God. Therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Verse 2, preach the word, be instant in season, and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So ito po yung tungkulin natin, mga kapatid. Kaya nung tinawag ka ng Diyos, inutusan ka ng Panginoon na mangaral. Amen. Ipahayag ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ibahagi mo sa mga tao yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen? Matindi po talaga ang pangangailangan ng mundo. At dahil matindi ang pangangailangan ng mundo, tinawag ka ng Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat matindi ang pananagutan na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay. Pakitaas niyo ang inyong mga kamay. Dalawang kamay. Ayan. Yang kamay na yan ay may pananagutan. Amen? Nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas, may pananagutang inilagay ang Diyos sa iyong mga kamay. Tingnan po natin sa Gawa 18, Kabanatang 5. Gawa 18, Kabanatang 5. Acts chapter 18, verse 5. And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the Spirit, and testified to the Jews that Jesus was the Christ. Ito po yung ebanghelyo. Itinetestify mo, ipinapatutuo mo sa asawa mo, ipinapatutuo mo sa mga kapatid mo, ipinatutuo mo sa mga kakumari mo, okay? Yung ginawa ni Jesus. Okay? Yung ginawa ni Jesus. Hallelujah. At si Apostol Pablo ay matindi
yung kanyang naramdaman sa kanyang spirito. Okay? Habang kanyang pinapatutuo sa mga Hudyo kung sino si Kristo. Ibig sabihin po, habang nagpapatutuo si Apostol Pablo sa mga Hudyo, bigat na bigat siya. Sapagkat merong resistance. Okay, mabigat ang resistance. Pagtatawanan ka, lilibakin ka, uumangin ka, okay, pagtatawanan ka, di ba? Lilibakin ang iyong pananampalataya. Di ba? Pero tingnan natin sa verse 6. Ang sabi ng verse 6, hallelujah. Verse 6. 18 verse 6. And when they opposed him themselves and blasphemed, he shook his raiment and said to them, your blood be in your own heads. Wow, grabe yan. Ulitin ko po ulit. He shook his raiment and said to them, your blood be in your own heads. I am clean, and from now on, I will go to the Gentiles. Okay? Nangaral si Apostol Pablo sa kanyang mga kalahi, sa mga Hudyo. Kaya lang ayaw siyang paniwalaan. Okay? Kaya bigat na bigat si Apostol Pablo na alam niya na ang Ebanghelyo ni Kristo ang makapagbabago sa tao, makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, makapagbibigay sa iyo ng bagong buhay, makapagpapatawad sa lahat ng iyong kasalanan, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, magbibigay sa iyo ng kagalakan, magbibigay sa iyo ng katiyakan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam po yun ni Apostol Pablo. Kaya sinabi niya ito sa kanyang mga kababayan, sa mga Hudyo. Pero hindi siya pinaniwalaan. Kaya anong ginawa ni Apostol Pablo? Pumunta siya sa mga hintil. Okay? And then, verse 17, verse 7. Ano pong sinasabi sa verse 7? And verse 7, and he departed there and entered into a certain man's house named Justus, one that worshiped God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Whose house joined hard to the synagogue. So si Justus po pala ay isa ring mananampalataya. Praise God. Ano ang tatak ng isang alagad ng ating Panginoon? Hindi lamang nagbabasa ng Biblia, siya po ay sumasamba sa Diyos. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kaya dapat lagi kang sumasamba. Hallelujah. Sumasamba sa Diyos. At ang sabi, whose house joined hard to the synagogue. So matindi, mga kapatid, ang pananagutan. Hallelujah. Sa ating pagkatawag ng Panginoon, sa ating pong mga kamay. No ho? Pero once na na-share mo sa kanila ang Ebanghelyo, okay? Sinare mo sa kanila. Sinabi mo lang, simple lang naman ang pag-share ng gospel. Sinabi mo, anak, alam mo, mahal ka ng Diyos. Ayun. Katulad anak nung naranasan ko, kilala mo naman ako, napakasama akong tao. 'Di ba? Kayo nga din, 'di ba, walang respeto sa akin noon at hindi mo ako iginagalang. Dahil marami akong ginawang kasamaan sa iyo. Pero nung ako'y tumanggap kay Kristo, pinatawad ako ng Diyos sa lahat ng kasalanan ko. Kaya 'di ba, humingi na rin ako ng tawad sa iyo? 'Di ba? Pero itong napatunayan ko na kay Kristo ay merong kapatawaran. Kay Kristo ay may bagong buhay. Kaya ngayon, ang buhay ko ngayon, amen, ay patuloy na binabago ng Panginoon. At sinabi mo sa anak mo, anak, ito na yung pagkakataon, manampalataya ka kay Jesus at magbabago ang iyong buhay. Kapag sinabi mo na sa kanya yon, sinabi mo na. Okay? Sinabi mo na. Either naniwala siya o hindi. Ito lang po simple. Sabi ng Diyos, wala ka ng pananagutan sa kanyang mga dugo. Okay? Wala ka ng pananagutan. Pero kung sumampalataya siya, meron ka pang trabaho na gagawin. Okay? Anong trabaho mo? Dapat mo siyang alagaan. Okay? Isama mo siya sa pananambahan. Isama mo siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isama mo siya sa inyong paglalakwatsa. Say amen. Ha? Isama niyo siya sa inyong saya. Okay? At sabi mo sa kanya, brother, meron kaming lakad sa, kailan ba tayo? Sa August 9 ba? Hindi, baha ngayon doon, brother. Sa susunod na linggo, sama kayo sa amin. Isama natin sila sa kasiyahan at sa kalungkutan, sa kapighatian at kaginawahan. Right? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo silang kalilimutan. Matindi ang pananagutan. Ang sabi ng aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 18,
Ezekiel chapter 3 verse 18, if I say to the wicked, you shall surely die. Huh? If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, in order to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at your hand. Sabi mo sa katabi mo, may pananagutan ka sa kumpari mo. Amen. May pananagutan ka sa mga kapatid mo. May pananagutan ka sa tatay mo. Amen. Kausapin mo ng personal. Amen. Huwag kang matakot. Huwag mo naman siyang pagalitan. Say amen. Amen. Ang pagsishare ng ebanghelyo, may pagmamahal. Hindi tayo nagagalit sa kanila. Amen. Hindi natin sila pinapalagay na mas masama kaysa sa atin. Hindi po ganon ang pagsishare ng gospel. Amen. Ang pagsishare ng gospel ay pagpaparamdam ng kanilang kalagayan na para bagang ikaw yun na nangangailangan ng Jesus. Amen. At kapag nasabi mo na sa kanila yon, wala ka ng pananagutan. Amen. Kaya nung ako po ay maborn again at makakilala sa Panginoon, ang una ko pong winitnessan ay ang aking pong pamilya. Ang tatay ko, ang stepmother ko, at ang aking pong mga kapatid. May half brothers and half sister. Ganon din yung aking pong mga kapatid. Nag-share po talaga ako sa kanila. Kaya kung ano man yung mangyari sa buhay nila, wala na akong pananagutan. Kaya naalala ko po yung aking kapatid sa una, si Kuya Abe. Yung po yung pinakamatanda, kapatid ko po sa ina. Okay? Dahil nung mapangasawa nung tatay ko, yung nanay ko, ay meron pong anak. Okay, sa una, 2. So nung nag-share po ako sa kanila ng gospel, nagkwento sa akin yung aking kapatid na yun. Sabi niya, ang pamilya po nila si Paco. Okay? Ibang apelyido, ako po Sinados. Okay? Sila po ay Ahero si Paco. Ako po ay Ahero Sinados. Okay? So habang sinisiran ko po siya, kinikwento niya sa akin, alam niyo yung mga lolo natin, mga dalubhasa sa pagbabasa ng Biblia. So tingin ko may tanim na sila. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na yung kapatid ko na yun ay nagkasakit. Okay? At nung magkasakit po siya, tinawagan ko po siya by phone. Okay? At pinatanggap ko kay Jesus Christ. At nung siya po ay ilibing, nung mamatay na po, ilibing, ako po ang pinagmisa sa gawain. Amen? Hallelujah. Ako po yung pinili na magmisa sa kanyang huling hantungan. Say amen. So, nandun natutuwa ako. At ngayon po, marami na rin sa pamilya namin ang unti-unti na rin nabuborn again. Ang puntos ko po nito, mga kapatid, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, mawala ang pananagutan sa iyong kamay. Wala pong Kristiyanong lihim. Okay, dapat ang Kristiyano ay nakikita, nahayag, kilala ka that you are a Christian. So, ang sabi ng Ezekiel chapter 8 verse 9, but if you warn the wicked to turn from his way, and he does not turn from his way, that person shall die in his iniquity, but you will have delivered your soul. Ayun na. So pag namatay yun, nasabihan mo, nabahaginan mo ng may pagmamahal, sinabi mo na mahal ka ni Jesus, si Jesus Christ ay namatay sa iyo, ito yung pagkakataon na ialay mo ang iyong buhay. At sinabi mo sa kanya, gusto mo bang maranasan si Jesus? Pwede kitang ipagdasal. At noong oras ay pinagdasal mo, tumanggap kay Jesus. Hallelujah. Amen. At nung tumanggap kay Jesus, ang sabi ng Bible, isang kaluluwa lang ang maligtas. Libu-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Ang kanyang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Diba? Eh ito po, biglang tumawid sa kalsada. Biglang tumawid sa kalsada. Nabangga ng 10-wheeler. Patay. Malulungkot ka, di ba? Pero sa puso mo masaya ka. Bakit? Dahil bago mangyari sa kanya yon, tinanggap niya si Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya habang ikaw ay may lakas,
Habang binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon, magpagamit ka sa Diyos. Bakit? Sapagkat matindi ang aanihin. Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos ay, hinog na hinog na. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19, sa bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Okay? Dapat marami ang ating mahikayat. Ang sabi ng Matthew chapter 4, verse 29, but when the grain is ripe, at once he puts in roads the sickle, because the harvest has come. Okay? Dahil linog na daw po ang aanihin, okay? Ilalatag na nila yung panggapas sapagkat malapit na ang anihan. Ang anihan ay dumarating na. Sa Matthew chapter 9 verse 37-38, then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborer into his harvest field. Marami na po. At alam niyo po, sa amin pong pag-aaral, okay, ang bawat Kristiyano, bawat alagad ni Kristo, dapat meron kang maakay na 10. At least 10. Okay? Kaya kung dito po sa ating kongregasyon ngayon ay meron tayong 300 na mananampalataya. Okay? Alagad, hindi tagasunod. Dahil yung mga tagasunod, hindi ko talaga maaasahan na magbunga. Okay? Dahil lahat ng tagasunod ng Panginoon, tinalikuran ang Panginoon. Dahil sumusunod lang sila dahil sa biyaya, dahil sa grasya, dahil may nakain, dahil gumaling. Okay? Okay? Dahil nakalaya, pinalaya sa mga demonyo, kaya sila sumunod. Pero nung sila bigyan na ng Diyos ng responsibilidad, pananagutan, ayaw na nila. Ayaw na nila nang sabihin ni Jesus, hallelujah, na mananagot kayo sa bawat kaluluwa, okay, na hindi nyo pinahayagan ng Ebanghelyo. Kaya sila ay tumalikod. Pero ang mga alagad ng Panginoon, sigurado mamumunga. Lahat ng alagad dito ng Panginoon magsabi ng amen. At pakitaas ang kamay. Okay? So you are supposed to bring 10 souls for Jesus. Amen. Unahin mo yung mahal mo sa buhay, unahin mo yung anak mo, unahin mo yung apo mo. Ipanalangin sila at sabihin sa kanila na si Jesus lang ang daan patungo sa kalangitan. Si Jesus lang ang pag-asa natin sa buhay. Amen. Siya lang ang makapagbabago at magpapatawad sa iyo. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ ngayon, nais kong sabihin sa iyo, hallelujah, na ang pangalan mo isusulat niya sa aklat ng buhay. Amen, magkaroon ng pagbabago. Amen. Ngayon pa lang ipagpipray mo na ang anak mo. Ngayon pa lang ipagpipray mo na yung mga kapatid mo. Ngayon pa lang ipagpipray mo na yung kumari mo na lagi mong kakwentuhan. Say amen. Hallelujah. At ilapit mo si Jesus sa kanila. Amen. Intentional na ilapit natin sa kanila at sigurado gaganda ang kanilang buhay. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, nabanggit ko na sa inyo ang dahilan kung bakit kinakailangan nating isakatuparan ang ating misyon. Hindi lamang tayo tinawag para maging tagasunod. Tinawag tayo upang maging kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay disiplinado, handang magsakripisyo, handang ipahayag at ibahagi ang kanyang kabuhayan para sa mga kaluluwa at sa ikatitibay ng kaharian ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin. Praise the name of Jesus. Kayo po na sa inyong tahanan at nanonood kasama namin na sumasamba sa Panginoon. May dahilan ang Diyos kung bakit niya tayo tinawag na kanyang mga alagad. Una, matindi ang pangangailangan ng mundo. Pangalawa, matindi ang pananagutang inilagay sa ating mga kamay. Pangatlo, matindi ang aanihin at hinog na hinog na. Ang pag-aani ng mga kaluluwa hindi lamang nakasalalay sa pastor,
sa apostol, propeta, at ebanghelista o guro ng Biblia. Ito po ay nakaatang sa ating mga kamay. Amen? At bilang alagad ng Panginoong Diyos, inaasahan ng Panginoon na ikaw ay magwawagi ng maraming kaluluwa. Amen. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang magtagumpay ay puputungan ng Diyos ng korona ng buhay. Amen. Kaya sa oras po na ito, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah. At ating siyang sambahin. Awit tayo ng pagsambang awit sa Panginoon. Thank you, Lord. Sa iyong pakikipag-usap sa Diyos ngayon habang ikaw ay nakatayo, alam ng Diyos ang mahigpit mong pangangailangan. Pero unahin mo siya. Unahin mong pahalagahan ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. At isa katuparan ang misyon mo sa buhay. Thank you, Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, awitin natin ito mula sa kaibuturan ng ating puso. Hosanna, Hindi mo itaas ang iyong kamay sa langit. Hosanna, Hallelujah. Sambahin mo at paglingkuran. Hosanna in the Luwalhatiin ang Panginoong Yesus na tumawag sa iyo, na pumili sa iyo. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, tinatanggap namin ang inyong mga salita. Aming naunawaan ang mga dahilan ng inyong pagkatawag sa amin upang maisakatuparan ang misyon ng aming buhay. Sa oras po na ito, ang dalangin po namin, dakilang Diyos, puspusin niyo kami ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Punin niyo ang aming puso ng pagmamahal sa mga kaluluwa na wala pang tunay na pagkakilala sa iyo. Lalo na, dakilang Diyos, ang aming po mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming po mga kamag-anak. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, puspusin niyo ang bawat isa sa amin ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu at bigyan kami ng kakayahan na maipahayag sa mga tao, lalo na sa mga taong wala pang tunay na pagkakilala sa iyo, mga taong gulong-gulo ang kanilang buhay, mga taong batbat ng kahirapan, batbat ng sakit at karamdaman, punong-puno ng kagulumihanan ang buhay nila. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na maipahayag sa kanila na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magpapatawad sa kanila mga kasalanan. Merong Diyos na magpapalaya sa kanila sa lahat ng uri ng kahirapan, magpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, magbibigay ng pagbabago ng kanilang buhay. O merong Diyos, hallelujah, na siyang magpapaganda at magbibigay sa kanila ng kapanatagan, kapayapaan, ng kagalakan. Ito'y walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Ang dalangin ko po sa bawat lalaki at babae na narito, o empower yung bawat isa sa kanila ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. At kami po ay magwagi ng maraming kaluluwa. Salamat po, luwalatin at dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. My wealth is blessed, my church is blessed, my city is blessed, my nation is blessed.